God is good. Alam natin, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay laging mabuti. Okay. Gusto ko pong simulan itong sermon na to doon sa mga bagay na alam naman natin. Alam natin na God is good. Amen. Alam din naman natin God is our provider. Amen po ba? Alam din naman natin na God is our healer. At alam din naman natin na mahal tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Jeremiah 31 verse 3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. So alam natin, God loves us. Pero nararamdaman po ba natin yon? Alam niyo po, isa sa mga hindrances doon sa pakiramdam na mahal tayo ng Diyos because of guilt, because of shame. Diba? Minsan, nakakaranas tayo na we fall short of His glory, we failed Him, pero uulitin ko po ito, lagi yung naririnig sa akin to, hindi po nangangahulugan that you failed, hindi nangangahulugan na ikaw po ay failure. Ikaw ay apple of the eye sa mata ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, apple of the eye ka ni Lord. You're special. It doesn't mean that you failure ka na. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ngunit minsan, di ba, nakaranas din tayo na tayo po ay disappointed. Yung minsan, nagre-rebelde, nagdi-disobey sa Panginoon, nagpapakalayo-layo. Well, marahil po siguro, sabi ko nga, because of guilt and shame ng kasalanan. Di ba, pagka tayo nakagawa ng kasalanan, nandun yung guilt feeling talaga, nandun talaga yung shame. Now, narinig nyo na ba? Kasi ako po, ang dami ko na rin mga na-encounter na mga people. Yung mga sabi ko nga po, minsan kasama natin, minsan hindi, minsan tayo mismo. Okay, narinig nyo na ba yung tanggapin pa kaya ako ni Lord? Narinig nyo na ba yon? Tanggapin pa kaya ako ni Lord kasi nagkamali ako, nagkasala ako, nagpakalayo-layo ako, I failed God, I disobeyed, tanggapin pa kaya ako ng Lord? Well, alam niyo po kung ano sagot doon? Yes. Welcome po kayo with open arms sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, you're always welcome kay Lord. Kaya po, kung iisipin mo, kung maalala mo yung story ng the prodigal son, diba? You remember the story of the prodigal son? Diba? Open arms siyang inaantay yung kanyang pagbabalik ng Panginoon. So yung ating pong sermon ngayong umaga is called, Halika, Usap Tayo. Okay? Please join me in reading this text in book of Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi po sa English version, Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, pag sabing scarlet, red ito they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, pag crimson, deep red. This is just a metaphor nung deep sin. Diba? Yung guilt, they shall become like wool. Diba? Ang wool is parang kulay snow, puting-puti. Sabi, kahit daw gaano ka pula, kadilim, gaano kasama, gaano kalalim, ano man yung kasalanan, ano man yung nagawa natin, tayo ay handang patawarin ng Diyos. Sinabi pa ng Panginoon in Tagalog version, halikayo't pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan. Wow.
Talagang God is so gracious, no? Lilinisin ko yan para maging malinis kayo. Ito pong book of Isaiah, specifically in these verses, yung context po nito is, ito po, despite of Israel's rebellion, God still reaches out. Kahit na ano yung nagawa nilang kasalanan, nandito pa rin ang Panginoon, nagre-reach out sa kanila. Now, para saan ba, o what is it for us today, ito pong story na to ng bayan ng Israel? Para saan ba to? At ano ba ang implikasyon nito para sa atin today? Now, balikan po natin yung binasa natin in Book of Isaiah chapter 1, verse 18. Mapapansin niyo po yung word na ginamit dito, yung unang-unang word na ginamit dito, sabi dito, come. So this is a divine invitation. Ang ibig sabihin po nito is, sabi nga, di ba, gaano man kalaki yung kasalanan na nagawa mo, ano man yung mga pagkakamali mo, God initiates the conversation. Gusto niyang mag-usap. Amen? Yung word na come now, ibig sabihin nito, God takes the initiative. Di ba? God desires dialogue. Ayaw niya ng distance. Ayaw niya na tayo po ay lumalayo because of guilt, because of shame. Hindi po komportable ang Diyos when we distant ourselves to Him. When we are feeling guilty. Hindi po, or God doesn't wait for us to be perfect. Diba? Kasi ganun tayo eh. Gusto natin maging perfect tayo bago tayo bumalik o lumapit sa Panginoon. Because we are good in pretending that everything is fine. Diba? Kaya nga pag tinanong mo ang tao, pag tinanong mo kumusta, okay lang. Diba? That's the common answer. Okay lang. Pero ang totoo, hindi naman talaga okay. Kaya nga sabi nila, diba, it's okay not to be okay. Kasi wala naman tayong maitatago kay Lord eh. He is all-knowing. Alam niya every detail sa life natin. Bilang niya nga yung hair natin eh. Tama? Alam niya, wala po tayong maitatago sa Panginoon. Kaya we are good in pretending. Kaya dito po, sinabi ng Lord, come. God desires dialogue. Gusto ng Lord na pag-usapan natin. Ano ba yung kinatatampo mo? Ano ba yung kinagagalit mo? Ano ba yung kinadi-disappoint mo? He's all-knowing naman actually. Gusto niya lang marinig sa atin. Kasi kadalasan sinasabi natin, saka na ako babalik. Saka na ako harap kay Lord pag okay na ang lahat. Maniwala po kayo, mahirapan po kayo makabalik kung hihintayin nyo maging perfect ang lahat. Alam mo ba naramdam ka ni Lord? Diba? In Book of Hebrews, if you remember this passage, sabi ng Bible, He is touched by the feelings of our infirmities. Ibig sabihin, ramdam ka ng Lord, alam ng Lord pag malungkot ka. Alam ng Lord pag ikaw ay disappointed. Alam ng Lord pag ikaw ay frustrated. Every detail. He is touched by the feelings of our infirmities. Alam niya kung ano yung mga kahinaan natin. So there is a divine invitation to come now. Come now means not later. Kasi habang pinatatagal po natin ang pagtatago, habang pinapatagal natin yung paglayo, mas nahihirapan tayong makabalik. It means not later. And it's not a demand. Nung sinabi ng Lord na come now, it's not a demand. Actually, it's a loving plea. It's an urgent request. Kasi alam ng Panginoon yung ating kalagayan. Kaya sabi niya nga, di ba, come. All of you who are tired, and I will give you rest. So this is an invitation not to debate with God.
Hindi sinabi ng Lord na, come, mag-argumento tayo, magdebate nga tayo sa kalagayan mo. Bakit ka ba ganyan? No, it's not. But an invitation to relationship. An invitation to restoration and to redemption. So, ibig sabihin po, itong word na come is a call to relationship. Makikita natin dito that God shows relational, not just judicial. Ang tawag dyan, mercy. Importante kay Lord ang relasyon. And by the way, yun naman talaga yung dahilan bakit namatay siya sa cross, di ba? Because of relationship. So God's invitation is an invitation to forgiveness and restoration. Kaya sinasabi niya, come. Not later, now. So, kaya nga sabi, di ba, kung meron ba sa inyo dito, napapagal, di ba, sobrang laki na talaga ng problema mo, now meron namang iba, guilty siya because of failure, because of sin, pero God invites us. God invites us to restoration, to relationship, and to redemption. Kasi tayo, bilang mga tao, pag merong nagkasala sa atin, di ba, ayaw natin ng come. Actually, iniiwasan nga natin silang makita o makausap. Di ba? Minsan nga, nag-aantay pa tayo, makita silang mag-suffer na lang. Tama? Umamin. Di ba? Gusto natin, pagka merong nagkamali sa atin, hinihintay natin, mag-suffer sila. We curse them. Pero si Lord gusto niya, gusto niya maayos yung relasyon. Kaya nga, sabi niya, halika, tara, mag-usap tayo. Magpaliwanagan tayo. Kasi alam nyo ba na marami sa mga broken relationships ay dahil sa misunderstanding? Alam mo rin ba na maraming inis at galit sa'yo dahil kahit hindi ka nila nakakausap? Hindi ka nila naiintindihan o nauunawaan? Pero marami din namang relasyon ang naayos dahil nag-usap. Kaya nga, di ba, may kasabihan tayo, wala namang hindi maayos kung hindi mag-uusap. Kaya pala ang Panginoon, no, nag-i-invite siya, halika, mag-usap tayo. Di ba? Mag-usap tayo. And no wonder in book of James, James chapter 5 verse 16 says, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Okay? So church, another revelation for this passage is confess your sins to each other. Ibig sabihin, pag kayo po ay nagkaroon ng offenses, meron kang naging kaaway o kagalit, pareho pa naman kayong Kristiyano, di magpaliwanagan kayo. Confess your sins, di ba? As if parang sinasabi mo, kapatid, usap tayo, pasensya ka na ha, patawarin mo ako, marami akong nasabi na masama sa'yo. Di ba ganon, di ba? Pag galit ka, dami mong nasasabing mga hindi maganda, masama, di ba? So, i-confess mo sa kanya, pasensya ka na, nasabi ko to. Yun, on the other hand, yung isang tao, sasabihin niya, oo, ako din, copy-paste. Di ba? Both parties, di ba? Both parties. Alam nyo, sa conflict, hindi lang naman isang tao may problema. Parehong may problema. Meron lang talagang mas malaki yung problema. Amen? Kaya sabi dito, confess your sins to each other. And pagka nagkasabihan na kayo, nagkapatawaran na, and then you pray for each other. So that you may be healed. Mawawala na yung burden sa heart mo. Mawawala na yung bitterness. You will be healed. Ang sarap kaya ng walang kaaway, tama ba? Amen. Ang sarap kaya lahat ng makita mo is if the world just love each other, ano kaya ang merong mundo tayo ngayon, no? Kaya sabi ko nga, marahil siguro, kaya maraming mga prayers na hindi pa sinasagot kasi meron ka pang kailangang kausapin. Amen. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Kasi hindi pa healed
the prayer of a righteous person is powerful and effective. Well, of course, we are all righteous in the eyes of God. Pero baka ito rin ang dahilan kaya may mga prayers na hindi pa sinasagot. Hello? Kapatid, sabi mo sa tao, pasensya ka na ha. Patawarin mo ako. Dami kong nasabi. Galit lang ako. Di ba? Tama ba? Tama, no? Pag galit ka, kung ano-anong nasasabi mo talaga, ano-anong lumalabas sa bibig mo talaga eh. Amen? Pero pagka tinatch ka na ng Holy Spirit, talagang nagsisisi ka na talaga. Ba't ko ba nasabi yun? Kasi once na nasabi mo na, hindi mo na may babalik yun. So, ibig sabihin nito, there is an urgency and compassion in the call. Kailan? Kailan ba yung come na yan? Well, kapatid, yung come na yan ay now. Not tomorrow, not later. Amen? And let's go. This will lead to point number 2. Kasi sabi ng Panginoon, come now. Next point number 2 is, let us reason together. Diba? Sige nga. Siguro sabi ng Lord, bakit ka ganyan? Bakit yung face mo is downfall? Sige nga, magpaliwanagan nga tayo. Diba? Sabihin mo, sige. You can be honest with your feelings. Diba? Ano po to? It's an offer. It's an offer. At dahil nag-offer ang Panginoon, sige, mga tuwirang ka. Magpaliwanagan tayo. God is not afraid of our questions or doubts. Diba? Actually, He's the one who invites the open conversation. This means you can cry out to God. Pwede mo sabihin sa Diyos kung ano yung nararamdaman mo. Baniwala po kayo sa akin, He's interested sa kwento mo. Amen? Grabe. Kasi, bakit ka mo? Hindi naman sa lahat ng panahon nandyan ang cell leader mo para makikinig sa'yo. Hindi lahat ng panahon nandyan ang pastor mo para makinig sa'yo. Hindi sa lahat ng panahon nandyan si BFF para makinig sa'yo. Pero si Lord, sa lahat ng panahon, handa siyang makinig sa'yo. Amen? You can be honest with your true feelings to God. Alam mo, kaya itong message na ito marahil para sa inyo, para sa akin. Kasi marami tayong mga damdamin na yan yung nagiging dahilan para tayo ay tumalikod at lumayo sa Panginoon. At pagtalikod natin na matagal, tatanungin natin sarili natin, pwede pa kaya akong bumalik? Tanggapin pa kaya ako ng Panginoon? Again, marahil siguro you failed, but you are not a failure. Tandaan niyo po yun, ha? You are not a failure. True faith allows honest discussion with God. Handa naman ang Panginoon makinig eh. Sige, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Like Job. Di ba? God invites us to truth, not denial. Kasi ganun tayo, magaling tayo mag-pretend. Okay lang. Pero ang totoo, hindi naman okay. Tama? Magaling kasi tayo magtago ng totoong damdamin natin. Kaya pag tinatanong tayo, laging okay. Church, huwag mong antayin everything to be perfect. Ang confession is the start of cleansing. Kaya sabi kanina sa James 5:16, confess your sins to each other. Dito na ba, nasabi ng Panginoon, let us reason together. So nag-i-invite talaga siya ng conversation, no? Nag-i-invite talaga siya ng conversation. Yung talaga nga, inilaan mo talaga tong araw, tong oras na to, nagsara ka ng kwarto, Lord, sige po, usap tayo. Na-experience nyo na ba yung ganon? Yung nagsumbong ka ng totoo mong damdamin sa Panginoon? Ako, napakasarap po. Napakasarap. Worship ka, di ba? Tapos, mamaya, eto na. Makikita mo lang sarili mo, umiiyak ka na. Di ba? Kasi alam mo, merong Diyos na ready makinig. Di ba? Let us reason together, ang sabi ng Panginoon. As if sinasabi ng Diyos na, sige anak, sige, mga tuwiran ka. Magaling ka naman mga tuwiran eh. Tama? Di ba yung mga anak nating kabataan, ang galing mga tuwiran yan. Grabe. Hindi mo na kailangan ng Google, alam nila lahat. Amen. Di ba? Sige anak, mga tuwiran ka. Ito yung ibig sabihin ng let us reason together. Sige, mga tuwiran ka. Sabihin mo kung anong gusto mo. Kasi marami tayong wrong thinking, wrong believing. Minsan nakala pa nga natin, Diyos ang dahilan bakit tayo nagsasuffer.
Because of that wrong thinking and wrong believing, kaya na nga nating lokohin sarili natin di ba? Niloloko na natin sarili natin. Gumagawa na tayo ng justification para lumayo sa Panginoon. Because life is full of reasoning. Between friends, di ba? Between spouses, leaders, and even within ourselves. Kaya na nating mga tuwiran, i-justify, lokohin yung sarili natin. But imagine the God of the universe saying to you, "Come now, let us reason together." Pag-usapan natin. Pag-usapan natin, bakit ka nga ba disappointed? Pag-usapan natin, bakit ka ba ganyan? Pag-usapan natin, bakit ka ba nagagalit? Bakit ka ba lumalayo? So, ibig sabihin mga kapatid, this is not an invitation to debate with God. Yun po, gusto ko i-clear yon. Itong invitation na to ng Panginoon, hindi niya sinabi, sige nga, pagdebatihan natin yung nararamdaman mo. No. Actually, it's an invitation to relationship. An invitation to restoration and redemption. And this will lead to point number 3. Come, let us reason together, though your sins be as scarlet, red like crimson. So nakikita kasi ng Diyos na merong desperate condition. Diba? Ito yung mga reason kaya tayo nahihirapang lumapit o bumalik sa Panginoon because of guilt and shame. Dahil sa kasalanan, you failed. Diba? You failed. Pero ano pa man ang nagawa mong kasalanan, maniwala po kayo sa akin, handa kang tanggapin at patawarin ng Panginoon. Amen? But because of the reality of sin, sa totoo lang, kaya dito, ang description dito, scarlet or crimson, talagang sobrang, maitim, mapula, sobrang pula. Kasi the reality of sin, totoo ba na ang kasalanan masarap? Kasi kung ang kasalanan ay hindi masarap, walang gagawa nun. Pero kasi ang kasalanan, may consequence. So that's the reality. Okay? So kaya ang ginamit ditong metaphor is yung deep red, the crimson or yung scarlet. Ang tawag dito is permanent stained. May di ba? May yung kasalanan kasi may mancha eh. Ang kasalanan nakakahiya. Di ba? Kaya ang sabi natin yung shame. And this color symbolizes guilt and shame. Irreversible damage. O isipin po ninyo, yung the worst sin na nagawa natin, di ba? Parang, grabe, makakabalik pa kaya ako? Ba? Tanggapin pa kaya ako ng Panginoon? Yung nakikita natin, yung hopelessness. Pero yung hopelessness na yun, of course, without God. Kasi wala namang makakapag-cleanse nung stain of sin na yun, kundi ang Panginoon lang. Wala namang makakapagpabago ng puso natin, kundi si Lord. Though your sins be as scarlet, kasi ang condition natin is serious and cannot be denied. Diba? Sabi ko sa inyo lagi, diba? Sino ba ang walang problema? Sino ba dito hindi nagkakamali? Sino bang hindi nagkakasala? Sabi nga, kung sino yung walang kasalanan, okay, you first cast the stone. Sino ba dito hindi nagkamali? Pagka tayo nagkakamali, pinapatawad tayo ng Panginoon. Pero pag merong tao nagkamali sa atin, nahirapan tayo magpatawad. Pero ganun din naman. Sabi, hindi kasi, pastor, sinaktan niya ako eh. Pero ikaw din naman, nakasakit ka rin naman eh. Ayaw mo lang aminin. Diba, may nabasa nga ako, sabi niya, kaya mo yan. Kaya mo yan. Tinatamad ka lang. Kaya mo yan. Ibig sabihin, kaya mo yan. Ayaw mo lang gawin. Our condition is serious and cannot be denied. God sees it clearly but offers hope. Kasi sa sarili natin na pamamaraan, hindi natin kayang gawin. We cannot remove it. Only God can do this through Jesus Christ. Sabi, di ba, come now. Let us reason together.
Though your sins be as scarlet, red like crimson. So dito pinapakita gaano mang kalalim, gaano mang katindi yung nagawa mo, kasalanan, lumapit ka sa Panginoon, welcome ka, patatawarin ka, tatanggapin ka ng Panginoon. Kahit na deep red pa yan, sin na yan, they shall be as white as snow, as wool. So dito makikita natin the gracious promise. Yung total forgiveness offered. Di ba? Yung cleansing, not just covering, but transformation, white as snow, pure, renewed, fresh. Biro mo yung, nakakita na ba kayo nakakita na ba kayo nung andumi-dumi pero biglang luminis? Yun yung pangako ng Panginoon. Kaya sabi niya, come now. Kasi wala naman tunay na makakaintindi sa atin kundi ang Panginoon eh. Diba? Pag lumapit ka pa nga sa tao, kadalasan, iko-condemn ka pa eh. Pero kay Lord, no. Kailanman di tayo iko-condemn ng Panginoon. Kaya nga nag-i-invite siya eh. Sabi niya, halika, pag-usapan natin. Anak, sige, mga tuwiran ka. Diba? Total, magaling ka naman mga tuwiran eh. Tama ba? Ang galing natin mga tuwiran, no? Kayang-kaya natin. Sabi nga kaninang umaga, yung mali nagiging tama. Yung tama, minamali. So, nandun talaga yung power of cleansing, ng God's cleansing. They shall be white as snow. Na-imagine nyo ba yon? Na-imagine, ibig sabihin nun talagang gaano mang katindihan, kayang patawarin ng Diyos yan. If you will, of course, if you will just repent, and ask forgiveness. Diba? Not partial but total forgiveness. Because only God can change scarlet to snow. Ayan. Okay. Now ito, ang ganda. Kailangan talaga, church, yung response. Kasi hindi naman siya intentional eh. Diba? Hindi siya intentional. Yung sabi ng Lord na, sige, gaano mang katindi, gaano mang kalalim, gaano mang kasama, patatawarin kita. But, sabi sa verse 19, Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient. Mapapansin niyo po dito, the twofold condition. Okay? Church chat, tinan nyo. Twofold condition. Willingness, the word willingness speaks to the heart. Willing ba talaga yung heart natin? And obedience speaks to action. Diba? Hindi lang puro intention. Dapat yung intention, may action. Because when both are present, the result is blessing. Diba? Kaya nga sabi, if you are willing, hindi lang basta willing, kailangan obedient pa rin tayo. So makikita mo dito, ito yung encouragement ng Panginoon, God doesn't force anyone. He invites. Diba? Nag-i-invite siya eh. If you are willing, if you are obedient, di ba? He invites everyone. Hindi niya pinupuwersa. But we must respond. Because obedience and willingness unlocks the blessing. It unlocks the blessing. Kaya sabi nga natin, good intention never reap a harvest. Dapat yung intention may action. Ang action doon, yung obedience natin sa Panginoon. At ang resulta niyan ay blessing, of course. This is a very powerful promise from God. Ano yung point number 6? If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. That means you will experience the favor, the provision, the goodness of God in your life. Yun yung hindi lang siya material. 'Di ba? Pero importante din yung inside of you, 'di ba? Yung alam mo yung peace na hindi mo mabibili talaga yung peace eh. Gaano ka mang kayaman, 'di ba? Sabi nga, meron nga tayong kwento dito na napakayaman niya. Bumili siya ng waterbed.
Pero wala siyang peace, kahit napakaganda ng waterbed niya, hindi pa rin siya makatulog. Kasi ang source lang ng peace, ang Panginoon. So hindi lamang naman material. Di ba? Yung goodness ng Lord, di ba? Healing. Siyempre yung favor. Sa Bible, pag binasa mo, especially parents, di ba? Especially parents, di ba? Pagka ang parents ay faithful, obedient sa Panginoon, damay pati anak eh. Di ba? Up to the third generation. Kaya talagang mga parents, next week mga parents, yung mga anak ninyo, dalhin nyo na sa, yung youth, dalhin nyo na sa youth service. Diba? So, church, this is a very powerful promise from God. You shall eat the good of the land. The goodness of God in your life, provision, favor, you will experience that. You will experience that. So, mga kapatid, church, hindi pa po tapos si Lord sa'yo. No matter how stained your past. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. No matter ano man ang nagawa mo in the past. Amen? Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Yung arms ni Lord ay wide open. His offer is clear today. He invites you to come now. Come now. Alam nyo, itong word na come na to, this is the same with dun sa Matthew 11:28. Diba? Come to me, all of you who are tired. Diba? Halika kayo lahat ng mga napapagal, napapagod, and I will give you rest. This is the same come. Alam nyo, yung may urgency, alam nyo ba yung may urgency? Hindi ito basta sinasabi ni Jesus na, come. No, I believe, ito yung sinasabi ni Jesus na, come, bilisan mo na, come. Because I know your feeling. Come. Yun po yun, hindi basta, come. But God is not inviting us to debate with Him. He's inviting us for restoration nung relationship. Amen? Come! Di ba may urgency? Come! Bilisan mo na! Come! Huwag mo nang tagalan. Kasi the more na tinatagalan mo, the more na masasaktan ka. At ayaw ni Lord yun. Gusto ni Lord, happy ka. Amen? Gusto ni Lord, maramdaman mo yung love. Maramdaman mo yung mercy, maramdaman mo yung grace. Di ba? Yun ang gusto ng Lord. So, church, will you accept the invitation? Come! Come! Not tomorrow, not later, but now. Kung merong panahon para tayo ay bumalik at lumapit sa Panginoon, ngayon yun. No matter how far you've gone, saan ka man nagpalaboy-laboy, saan ka man nagpakalayo-layo, God is still calling you today. His grace is greater than your sin. Di ba kaya yung kanta na, my sin is great, but His love is greater. Wow. Alala niyo yung song na yon? No matter how far. Sabi ko nga, I remember the story of the prodigal son. Gaano ka man magpakalayo-layo, tumatawag ang Panginoon, come! Come! Our God is not a distant God. He's not demanding without explanation. He invites us to understand, repent, and restored. Kaya dapat seryosohin natin, church. Let's take this seriously. Itong sermon na to today, yung come, let's take this seriously. Because come now is an invitation of grace. It's urgent. Urgent yun. Kaya alam mo, kaya hindi po tayo makalaya doon sa ating guilt, sa shame natin. Kasi, di ko alam kung ano yung siguro meron tayong fear. Di ba? Ayaw talaga natin i-surrender fully talaga sa Panginoon.
But it's an urgent call. Not tomorrow, not later. We must respond immediately. It's personal. Diba? It's personal. Yung sabi ng come na, sinabi ng Lord, come, o sige, come and then kausapin mo siya. No. It's personal. He's not sending any messenger. He's calling you Himself. Despite of rebellion ng bayan ng Israel, hindi sila kinas out ng Diyos. Actually, He's inviting them to come back. Ganon din po tayo. Diba? Ganon din tayo. Let us reason together. It means an invitation to honesty. It's an invitation to honesty. God does not force us. He invites us to think and to talk with Him. Yung word na reason implies a legal or logical argument. Di ba? He's laying out the truth. O sige, anak, sige. Yung tunay mo nararamdaman, sige, sabihin mo. Mga tuwirang ka. Mga tuwirang ka. Di ba si Job, di ba? Si Job, from verse 1 to, from chapter 1 to chapter 38, if I'm not mistaken, di ba? Nakikinig lang si Lord eh. Nakikinig lang si Lord. Pero nagsalita din finally ang Panginoon. Job, hindi akong dahilan, bakit ka nagkakaganyan? Di ba? Nagalit pa nga ang Panginoon doon sa tatlong kaibigan eh. Kayong tatlo ha. O di ba, yan sinasabi ko sa inyo, circle matters. Hihingi ka ng payo, pag humingi ka ng payo, humanap ka ng tamang tao. Yung tatlong kaibigan niya, mali yung mga pinapayo eh. Kaya nga nagalit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, kayong tatlo, kung ano-anong pinagsasabi nyo kay Job. Tama? You remember the story? Kaya circle matters, mga kapatid. If you're facing or you're in the midst ng kung anumang mga difficulties and troubles and problems, you pray, you ask God. Siyempre, siya naman talaga yung unang-unang counselor natin. Pero kung meron tao rin lang, pray ka ng tamang tao na makakausap mo para mabigyan ka ng tamang payo. Amen? Kasi ang gusto ng Lord talaga is yung truth. And siyempre, pag umarap tayo sa Panginoon, gusto niya, i-acknowledge talaga natin, ano ba talaga yung problema? Ano talaga yung mali? Hindi naman po pwede, Lord, alam niyo po, okay lang ako, Lord. Ganun, di ba? Pati sarili natin, niloloko natin. Tayo na nga lang dalawa ng Panginoon, ganun pa tayo, Lord, okay lang. Okay lang ako, Lord eh. Pero hindi naman talaga okay. Handa pong makinig ang Panginoon, handa makinig ang Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Ibig sabihin po nito is an invitation to forgiveness. Maniwala po kayo sa akin. Walang kasalanan, gaano man kalaki yung failure mo in your past. No matter how far, gaano man ka-stain yung past mo. Grabe. Ang Panginoon, open arms, handa po tayong tanggapin. Naghihintay lang naman ng Panginoon eh. Kaya nga urgent yung call niya, sabi niya, come. Come. No sin is too deep for God to forgive. Di ba? Yung power ng blood ni Jesus Christ, more powerful yon. My sin is great, but your love, your grace is greater. Amen? So, mga kapatid, God's blessing are available to those who respond in faith and obedience. Kasi sabi ng verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Ibig sabihin talaga, God's condition to receive yung blessing is a call to obedience. Amen? So the choice is yours. The choice is ours. God's invitation is clear, but we must respond rightly. So, friend, church, have you been reasoning with yourself, but not with God? Lagi na lang bang tinatalikuran mo, tinatakbuhan mo, makipag-reason sa Panginoon? Lagi na lang natin ginajustify. Hindi.
Kasi I deserve this. Di ba? Minsan lang naman. Naiunawaan naman ng Diyos. Or will you come to Him today to confess and be cleansed? God is not pushing us away. Kaya nga siya nag-i-invite church. The cross is the greatest evidence of this invitation. Yung cross ay ano? Diba? God sent His Son so that we, with scarlet sin, could be as white as snow. Yan, yung cross, yan ang ebidensya. Yan ang ebidensya, the great evidence of His invitation. Yung cross, pintuan daw yan eh. Back to Him. Back to Him. So God invites us today, not to condemnation, but to conversation and transformation. The question is, will you accept His invitation? Kaya kung ikaw, hanggang ngayon, tinatanong mo ang sarili mo, tanggapin pa kaya ako ni Lord? Ang sagot, yes. Anong dapat gawin? If you are willing and obedient, sabi ng Panginoon, halika, usap tayo. Amen? Wow! Grabe yung invitation ng Panginoon, usap tayo. Usap tayo. Mamaya, pag uwi mo, you spare time. Spare ka ng time. Lock mo yung pinto, sabihin mo sa mga anak mo, anak, wala mo nang papasok ng mga 5 oras. Mag-uusap lang kami ni Lord. Ang sarap. Maniwala po kayo sa akin. Ang sarap. Lahat na, sabihin mo na lahat. Pero alam mo, yung pag-uusap nyong yon, ang purpose ni Lord doon, hindi para i-condemn ka with your failure, but to restore the relationship. Amen. I-restore yung relationship. You're welcome to come back to Him anytime. Anytime you want. Kasi you are the apple of His eye. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen ba yun? At sana, dahil natanggap natin yung ganong forgiveness sa Panginoon, sana ma-extend din natin yung ganong forgiveness sa kapwa natin. Let us confess our sins to each other. Let us pray together so that we may be healed. Pagagalingin tayo ng Panginoon. Hindi lang emotionally, naniniwala ako spiritually, and syempre, meron ding blessing ang Lord sa atin. We shall eat the good of the land. His favor, His provision, di ba? His healing, His everything. Amen ba yon? Amen ba? So, ngayon, church, gusto ko maramdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon. Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo. Kahit gaano pa katindi, gaano pa kalaki yung kasalanang nagawa mo, handa kang patawarin ng Panginoon. Because He wants to restore that relationship. Sabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love.